Akala ko tadhana ang nagdala sa akin sa truck na yon para takasan ang kalupitan ng aking tiyahin. Pero dinala pala ako ng pagkakataon sa gitna ng mga taong matagal ko nang dapat nakasama. Si Mira, isang habak na katulong na walang pangalan at walang pinag-aralan. Si Ethan Villarama ang bilyonaryong suplado na tinitingala ng lahat. Sa bawat pag-alipusta ng mga elitista, hindi nila alam na ang babaeng pinaguhugas nila ng plato ay ang nawawalang tagapagmana ng bilyon-bilyong ari-arian na pilit nilang inaagaw. Paano kung ang amo na pinagsisilbihan mo ay ang ina palang matagal nang nangungulila sa iyo at ang lalaking tinitingnan ka lang bilang basura ay ang siyang luluhod sa harap mo kapag nalaman na ang katotohanan? Isang kwento ng paghihiganti, pag-ibig at ang katotohanan na babago sa kasaysayan ng pamilyang Villayama. Ang init ng sikat ng araw sa probinsya ng San Isidro ay tila nanonood sa payat na balikat ni Almira o Mira. Bitbit ang dalawang mabibigat na balde ng tubig, pilit niyang tinitiis ang hapdi ng mga paltos sa kanyang kamay. Mira, bilisan mo dyan. Bagal-bagang mong kumilos, palamunin ka lang naman. Sigaw ng kanyang tiya ising mula sa bintana ng kanilang dampa. Para kay Mira ang salitang pamilya ay isang malungkot na konsepto. Wala siyang matandaang magulang. Ang tanging alaala niya ay ang malamig na trato ng kanyang tiyahin na tinuturing siyang mas masahol pa sa hayop. Isang gabi matapos ang maghapong paglalaba at paglilinis, di na kinaya ng katawan ni Mira. Habang naglalakad sa madilim na kalsada para magtapon ng basura, nakakita siya ng isang malaking truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Mukhang magde-deliver ito sa Maynila. Sa sobrang pagod na upo siya sa likuran nito para lang sana magpahinga ng sandali. Ang amoy ng mga sako ng bigas at ang duyan ng truck ay naging mabisang pampatulog. Di na malaya ng dalaga na umandar na ang sasakyan. Nagising na lamang siya sa ingay ng mga busina at nakakasilaw na ilaw ng syudad. Nasaan ako? Bulong niya, nanginginig ang boses. Nang tumigil ang truck, nakita siya ng driver na si Mang Jose. Sa halip na magalit, naawang matanda sa itsura ni Mira. Madungis, payat, pero may mga matang tila nagniningning sa gitna ng takot. Huwag kang matakot, Ining. Mukhang naligaw ka. Wala ka bang matutuluyan dito? Tanong ni Mang Jose. Wala po, tay. Wala po akong kahit na ano. Naiiyak na sagot ni Mira. Dahil sa kabutihang loob, dinala siya ni Mang Jose sa mansyon kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa bilang mayordoma. Ito ang Villarama Mansion. Salamat po, tay. Hindi ko na po tatanggihan ang alok ninyo. Kailangan ko pong mabuhay dito sa lungsod. Wika ni Mira habang nakatingala sa nabuhalang gate ng mansyon. Hindi niya alam, ang pagpasok niya sa gate na iyon ay hindi lang simula ng kanyang pagiging katulong. Ito ang simula ng pagbabalik niya sa tunay niyang tahanan. Ngunit bagong lahat, kailangan muna niyang harapin ang mapagmataas na si Ethan Valeriama, ang lalaki nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso at magpapaiyak sa kanya ng husto. Malamig ang sahig ng mansyon, ngunit mas malamig ang pakikitungo ng mga tao dito. Maaga pa lang gising na si Mira, nakasuot na siya ng uniforme ng mga kasambahay. Isang simpleng asul na bestida na may puting apron. Kahit luma at kupas, hindi nito maitago ang angking ganda ng kanyang mukha at ang hubog ng kanyang katawan na tila hinulma ng sining. Mira, dalhin mo tong kape sa library. Nandoon ang bunsong apo ni Doña Elena. Si Sir Ethan, mag-ingat ka, mainit ang ulo nun dahil sa trabaho. Babala ni Aling Marta, ang asawa ni Mang Jose. Kabado ang dalaga. Hawak ang tray, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid na puno ng mga libro. Sa loob, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng puting polo na nakatupi hanggang siko. Mula sa likuran, bakas ang tikas ng katawan nito. Ito na po ang kape ninyo, sir. Mahinang wika ni Mira habang nilalapag ang tasa sa mesa. Dahil sa panginginig ng kanyang kamay sa kaba, bahagyang gumanit ang tasa sa platito na lumikha ng matinis na tunog. Biglang lumingon ang lalaki. Nanigas si Mira sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ni Ethan ay kasing talim ng patalim at ang kanyang panga tila laging nakatindig sa galit. Sino ka? Ngayon lang kita nakita rito. Malamig na tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay malalim at may otoridad na nagpakababa sa sino mang makakarinig. Ako po si Mira, sir. Bago pong katulong. Sagot ng dalaga. Nakayuko at di makatingin ng direkta. Tumayo si Ethan at lumapit sa kanya.
Ramdam ni Mira ang bango ng mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng kape. Katulong? San ka galing? Bakit ganyan ka tumingin? Para kang nakakita ng multo. Pasensya na po sir, di lang po ako sanay sa gantong kalaking bahay, paliwanag ni Mira. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ethan. Siguraduhin mo lang na marunong kang sumunod sa utos. Ayoko ng tanga sa pamamahay na to at isa pa, huwag kang masyadong lalapit sa akin. I don't like people hovering around me. Sakto palabas na si Mira nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakaikling pulang dress. Si Chloe, ang babaeng matagal nang naghahabol kay Ethan at anak ng isang business partner ng mga Villarama. Ethan, babe. Oh, who is this dirt? Maarteng tanong ni Chloe habang tinitingnan si Mira mula ulo hanggang paa na parang isang basura. You maid, maikling sagot ni Ethan habang bumabalik sa kanyang laptop. Lumapit si Chloe kay Mira at sadyang tinabig ang balikat nito. Hoy maid, kunin mo ang bag ko sa kotse at siguraduhin mong hindi madudumihan ang leather niyan. Dahil mas mahal pa yan sa buong buhay mo. Napanunok si Mira. Naninikip ang kanyang dibdib sa galit at hiya pero wala siyang magagawa. Opo, ma'am. Habang naglalakad palabas, ramdam ni Mira ang mapanuring tingin ni Ethan sa kanyang likuran. Sa isip ni Ethan may kung anong pamilyar sa mga mata ni Mira, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pero para kay Mira ang lungsod na inakala niyang pag-asa ay tila naging isang hawla ng pang-aapi. Hindi niya alam sa bawat hakbang niya palayo, unti-unti na palang nagbubuhol ang tadhana nila ng lalaking kailanman na hindi niya akalain na magiging sandigan niya sa darating na unos. Mabilis lumipas ang mga araw para kay Mira sa loob ng Manson Villarama. Ang kanyang mga kamay na dati magaspang sa pagtatrabaho sa bukid ay unti-unti nang nasasanay sa pagpapakintab ng mga mamahaling kristal at pag-aayos ng mga silid na kasing laki ng isang buong bahay sa probinsya. Isang hapon, inutusan siya ni Aling Martha na magdinig sa atik, ang bahagi ng manson na bihirang puntahan ng kahit sino. Mira, siguraduhin mong mapupunasan ang mga lumang gamit doon. Malapit ng birthday ni Doña Elena, baka maisipan niyang maghalongkat ng mga alaala, bilin ng mayordoma. Madilim at maalikabok ang atik. Habang nagpupunas si Mira, nahulog ang kanyang tingin sa isang malaking painting na natatakpan ng puting tela. Sa kuryosidad, dahan-dahan niyang hinawi ang tela. Isang napakagandang babae ang nakapinta rito. Si Doña Elena noong kabataan nito. Karga ang isang sanggol na may suot na gintong jacket. Kamukha ko, bulong ni Mira sa sarili. Hindi niya maipaliwanag pero parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan habang tinititigan ang sanggol sa painting. Biglang may narinig siyang kalagas sa likuran. Paglingon niya, nakatayo si Ethan. Nakasandal sa pinto at seryosong nakatingin lamang sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko sa iyo, huwag kang pakalat-kalat sa kung saan-saan. Sita ni Ethan. Ngunit ang boses nito ay wala na ang dati nitong bagsik. Tila may halong pagtataka habang palipat-lipat ang tingin nito sa painting at sa mukha ni Mira. Pasensya na po Sir Ethan, naglilinis lang po ako. Hinging paumanhin ni Mira habang mabilis na ibinabalik ang tela sa painting. Lumapit si Ethan at hinawakan ang braso ni Mira para pigilan to. The baby in that painting, she was my aunt's daughter, my cousin. She disappeared 20 years ago during a storm. My grandmother never recovered from that loss. Tinitigan ni Mira ang mga mata ni Ethan. Sa unang pagkakataon nakita niya ang lungkot sa likod ng pagiging arogante ng lalaki. Kaya po ba laging malungkot ang Donya? Yes, and you? Binitawan ni Ethan ang braso ni Mira at umiwas ng tingin. You have her eyes. It's unsettling. Bago pa makasagot si Mira, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Ethan, what are you doing here with that servant? Si Chloe iyon, namumula ang mukha sa selos. Mabilis tong lumapit at hinablot ang braso ni Mira. Pilit itong pinalalabas ng silid. Layuan mo si Ethan at huwag mong pakikialaman ng mga gamit dito. You are just a maid. Act like one. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa bulsa ni Chloe. Isang lumang litrato na tila ay tinago nito. Palihim tong pinulot ni Mira nang di napapansin ng dalawa. Nang makabalik sa kanyang maliit na kwarto, binuksan ni Mira ang litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Ito ay litrato ng kanyang tiya Ising sa probinsya, kasama na isang lalaking nakasuot ng uniforme ng driver ng mga Villarama. Bakit nasa kay Chloe ang litrato ni Tia Ising? Tanong ni Mira sa sarili. Dito nagsimulang maghinala si Mira. Hindi aksidente ang pagkakasakay niya sa truck. May mas malalim pang koneksyon ang kanyang paghihirap sa probinsya sa marangyang buhay na tinatamasa ng mga Villarama ngayon. At si Chloe, tila may alam ito na ikamamatay nito kapag nalaman ng iba. Hindi nakatulog si Mira ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinititigan ang lumang litrato na nalaglag ni Chloe. Bakit hawak ng isang mayamang dalaga ang larawan ng malupit niyang tiyahin? Ang lalaking kasama ni Tia Ising sa larawan ay pamilyar din. Ito ang driver na madalas ikwento ni Tia Ising na sumama sa kabilang buhay. Dala ang lahat ng pera ng kanilang pamilya. May itinatago ka, Chloe? Bulong ni Mira sa dilim. Kinabukasan habang naglilinis ng pool area. Sakto nag-uusap sina Chloe at ang kanyang ina sa isang sulok. Sumandal si Mira sa likod ng malalaking halaman para makinig. Mommy, kailangan mapaalis na natin ang katulong na yan. Nakita ko si Ethan at ang kanyang ina sa isang sulok. Sumandal si Mira sa likod ng malalaking halaman para makinig. Mommy, kailangan mapaalis na natin ang katulong na yan. Nakita ko si Ethan, tinitingnan siya sa adik. Paano kung may maalala ang matandang Donya? Paano kung malaman nila na hindi ako ang tunay na ligtas sa alaala ng anak niya? Nanginginig na sabi ni Chloe. Huwag kang praning. Chloe, sagot ng kanyang ina. Patay na ang lahat ng saksi at ang tiya Ising niya binabayaran natin yun para manahimik sa probinsya. Walang nakakaalam na ang batang tinapon natin sa basurahan ay ang babaeng naglilinis ngayon ng sahig natin. Nabitiwan ni Mira ang hawak niyang platera. Ang kalansing ay nabasag na seramika o maringaw-ngaw sa buong garden. Sino yan? Sigaw ni Chloe. Kumaripos ng takbo si Mira, ngunit dahil sa kaba ay nadula siya sa basang sahig ng pool. Muntik na siyang mahulog sa malalim na bahagi na may isang malakas na braso ang humablot sa kanyang bewang. Napatingala si Mira, si Ethan. Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka tumatakbo na parang nakakita ng mumu? Tanong ni Ethan. Bakas ang pag-aalala sa likod ng kanyang seryosong mukha. Hindi makapagsalita si Mira. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nakita niya si Chloe na papalapit na sa kanila. Sa desperasyon niyakap ni Mira si Ethan, isang bagay na hindi niya gagawin sa normal na pagkakataon. Sir, itago niyo po ako, please. Pagsasumamo ni Mira, ang kanyang mga luha ay pumatak sa polo ni Ethan. Nagulat si Ethan, ang kanyang puso na dati ay bato, biglang tumibok ng mabilis. Ramdam niya ang takot ni Mira. Nang makarating sina Chloe, hinarang sila ni Ethan. What's the commotion, Chloe? Tanong ni Ethan, malamig ang titig. Ethan, that clumsy maid broke a vintage plate. She should be fired immediately. Galit na sigaw ni Chloe. Tinignan ni Ethan na nabasag na plato. Pagkatapos, binalingan si Mira na nakakubli sa kanyang likuran. It's just a plate, Chloe. I will pay for it. Now leave us. I need to talk her about office work. Nagngit-ngit sa galit si Chloe pero wala siyang nagawa kundi umalis. Nang silang dalawa na lamang naiwan, hinarap ni Ethan si Mira. Inangat niya ang baba ng dalaga para magtama ang kanilang mga mata. Now tell me the truth, Mira. Ano ang narinig mo na ikinatatakot mo ng ganyan? Dito nag-alinlangan si Mira. Sasabihin ba niya ang totoo? Na siya ang tunay na tagapagmana at ang pamilya ni Chloe ang kumuha sa kanya noong bata pa siya? O mananatili siyang tahimik para protektahan ang kanyang buhay? Sir, hindi niyo po ako paniniwalaan? Hikbe ni Mira. Subukan mo ko. Seryosong sambit ni Ethan. Sa sandaling iyon, alam ni Ethan na gagawin niyang lahat para protektahan ang babaeng ito. Kahit hindi pa niya alam kung bakit. Hindi sapat ang narinig lang. Kailangan ni Mira ng patunay. Alam niyang sa mundong ginagalawan ng mga Villarama, ang salita ng isang katulong ay walang halaga kumpara sa impluwensya ni Chloe.
Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na engrandeng selebrasyon ng kaarawan ni Doña Elena, humanap ng pagkakataon si Mira na makapasok sa kwarto ni Chloe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng mga drawer. Nasa na yon? Alam ko na may iba pang itinatago ang babaeng to, bulong niya sa sarili. Sa ilalim ng mga mamahaling alahas, nakakita siya ng isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay may isang lumang gintong locket. Ang eksaktong locket na nakita niya sa painting sa attic. Ngunit bago pa niya ito maibulsa, narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit. Mabilis siyang nagtago sa loob ng walk-in closet. Mula sa siwang ng pinto, nakita niyang pumasok si Chloe kasama ng kanyang ina, si Madame Victoria. Siguraduhin mong suot mo ng locket niyan sa party, Chloe. Yun lang ang magpapatunay sa Donya na ikaw ang batang nailigtas ng pamilya natin noon. Kapag nakuha na natin ang pirma ng matanda sa bagong will, wala na silang magagawa. Saad ni Victoria na may mapait ng ngiti. Samantala, sa kabilang panig ng mansyon, hindi rin mapakali si Ethan. Ang pagyakap ni Mira sa kanya sa pool area ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam. Di niya maipaliwanag kung bakit parang pamilyar ang amoy at aura ng dalaga. Gamit ang isang hibla ng buhok na nakuha niya mula sa suklay ni Mira na palihim niyang kinuha noong isang araw at isang sample mula sa hairbrush ng kanyang namayapang tita na nakatago sa vault ng pamilya, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor. Doc, I need a private DNA test. Urgent. I will send the samples via courier. Don't let anyone know about this, not even my grandmother. Utos ni Ethan sa telepono. Kinahaponan, nagkita sina Mira at Ethan sa hardin. Nagdidilig si Mira nang lapitan siya ng bilyonaryo. Mira, tawag nito? Ang dating aroganteng tono ay napalitan ng isang malumanay na boses. Sir Ethan, pasensya na po ulit sa nangyari kahapon, paumanhin ni Mira. Hindi makatingin ng diretsyo. Look at me, utos ni Ethan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay hinawakan ni Ethan ang kamay ni Mira. Isang haplos na hindi para sa isang katulong, kundi para sa isang espesyal na babae. May malaki akong hinala at kung tama ako, hindi ka na magtatagal pa sa uniformeng yan? Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mira. Ang puso niya ay tumitibok na parang tambol. Basta, mag-iingat ka kay Chloe. Huwag kang kakain o iinom ng kahit anong galing sa kanya. I have my eyes on you, Mira. Always. Ang titig na iyon ni Ethan ay nagbigay kay Mira ng lakas ng loob. Ngunit sa likod ng mga puno, nakamasid si Chloe. Kita ng dalaga ang paghawak ni Ethan sa kamay ng basura. Nagdilim ang paningin ni Chloe. Kung kailangan dumanak ang dugo para hindi mabunyag ang lihim at hindi maagaw si Ethan, gagawin niya. Mamatay ka muna, Mira, bago mo makuha ang korona ko. Bulong ni Chloe sa dilim. Dumating na ang gabi na ika-80 kaarawan ni Doña Elena. Ang Manson Villarama ay nagmistulang palasyo, puno ng mga nagniningning na chandelier, mamahaling alak at ang pinaka makapangyarihang tao sa bansa. Lahat ay nakasuot ng gown at tuxedo. Habang si Mira naman ay nanatiling nasa anino, nakasuot ng kanyang plantsadong uniforme ng kasambahay. Mira, bilisan mo ang pagsaserve ng champagne sa garden wing. Maraming bisitang naghahanap. Utos ni Aling Martha. Habang maingat na naglalakad si Mira bitbit ang tray, nakita niya si Chloe sa gitna ng bulwagan. Nakasuot ito ng kumikinang na emerald gown at sa leeg nito ay nagniningning ang gintong locket. Ang locket na alam ni Mira na pag-aari niya. Lola Elena, happy birthday po. Malambing na bati ni Chloe sa matanda. Sana po ay nagustuhan ninyong suot ko. Ito po yung locket na nakita ko sa mga gamit ko nung bata pa ako. Diba ito yung nasa painting? Nanginig ang mga kamay ni Doña Elena habang hinahawakan ang locket. Ito nga, ang aking munting anghel? Sa gilid nakita ni Mira ang mapait na ngiti ni Madame Victoria. Di na nakapagpigil ang dalaga. Habang nagsaserve siya malapit sa kinaroroonan ni na Chloe, sinubukan niyang lumapit para mas masuri ang locket. Ngunit napansin siya ni Chloe. Hoy katulong, ang bagal mo! Sigaw ni Chloe. Sinadya nitong iunat ang kanyang paa nang dumaan si Mira. Splash! Nabitawan ni Mira ang tray.
Ang pulang alak ay tumalsik sa mamahaling gown ni Chloe at sa kasamaang palad na damay din ang puting bestida ni Doña Elena. Nabaling ang atensyon ng lahat ng bisita sa kanila. Ang katahimikan ay nakakabingi. "You stupid, filthy maid!" Sigaw ni Chloe, sabay lapat na isang malakas sa sampal sa pisngi ni Mira. "Sinadya mo to dahil naiinggit ka? Tumingin ka sa salamin, isa ka lang basura?" Napaupo si Mira sa sahig, hawak ang namumulang pisngi. Ang mga luha niya ay pumatak sa sahig ng manson. "Pasensya na po, hindi ko po sinasadya." "Palayasin ang babaeng yan. Guard!" utos ni Victoria. Ngunit bago pa makalapit ang mga security, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. "Stop!" Si Ethan. Lumapit siya sa gitna ng crowd, kinuha ang kanyang tuxedo jacket at ibinalot to sa nanginig na balikat ni Mira. Ang lahat ay napasinghap. Ang bilyonaryong si Ethan Villarama ay pinoprotektahan ng isang katulong? "Ethan, ano bang ginagawa mo? She ruined the party," reklamo ni Chloe. "No, Chloe, I saw what you did. You tripped her," malamig na sabi ni Ethan. Tumingin siya kay Doña Elena. "Lola, may kailangan kayong malaman. Ang locket na suot ni Chloe, fake yan. I checked the vault this afternoon. The original crest of the Villaramas had a specific mark." Lalong namutla sina Chloe at Victoria. Inaalalay ni Ethan si Mirang tumayo. Sa harap ng lahat, tinitigan ni Ethan si Mira ng may lalim ng emosyon. "Mira, hindi mo kailangan yumuko sa kanila," bulong ni Ethan. "The results are in." Dukot ni Ethan ang isang brown envelope mula sa kanyang bulsa. Ito ang DNA test results na magpapatumba sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit bago niya mabuksan, biglang hinimatay si Doña Elena sa sobrang tensyon na naging sanhi ng gulo sa buong party. Ang puting pasilyo ng St. Luke's Medical Center ay binalot ng mabigat na katahimikan. Si Doña Elena ay nasa loob ng Intensive Care Unit or ICU matapos atakihin sa puso sa gitna ng party. Sa labas, magkakaharap ang dalawang kampo. Si Ethan na mahigpit ang hawak sa kamay ni Mira at sina Chloe at Victoria na hindi mapakali ang mga mata. "Ano pa ang ginagawa ng basurang yan dito?" Asek ni Victoria, itinuturo si Mira. "Dapat nasa presinto na yan dahil sa panggugulo sa party." "Tumigil ka, auntie," malamig na tugon ni Ethan. Nilabas niya ang lukot na envelope na kanina pa niya hawak. Alam ng lahat na hindi si Chloe ang tunay na apo ni Lola. Ginamit niyo lang ang locket para makuhang tiwala niya. "Wala kang ebidensya, Ethan?" Sigaw ni Chloe. Bagaman nanginginig ang kanyang boses. Dito na pumasok si Mang Jose, ang driver na tumulong kay Mira. May dala siyang isang matandang lalaki na nakayuko. Ang dating kasabwat ni Victoria na si Mang Berting. "Mayroon kaming ebidensya," wika ni Mang Jose. Si Berting ang inutusan niya noon na iligaw ang bata sa gitna ng bagyo. Pero hindi niya kayang pumatay, kaya iniwan niya ang bata sa tapat ng bahay ni Ising sa probinsya. "Si Ising na kapatid mo pala, Victoria." Nanlaki ang mga mata ni Mira. "Tia Ising, kapatid niyo po?" Hinarap ni Ethan si Victoria. Binabayaran niyo si Ising para itago si Mira sa hirap, habang si Chloe ang nagpapakasasa sa buhay na dapat ay sa kanya. "I have the DNA results right there." Binuksan ni Ethan ang envelope at binasa ang resulta sa harap ng lahat. The DNA profile of sample A, Almira, and the sample B, Villarama lineage, shows 99.9% probability of biological relationship. Napaupo si Chloe sa sahig, humahagulhol. Ang lahat ng plano nila ay gumuho lang sa isang sandali. Ngunit si Mira, sa halip na magdiwang, mabilis na lumapit sa salamin ng ICU room. Doon nakita niyang nagmulat ng mata si Doña Elena. Pumasok si Mira sa loob. Hindi pinigilan ng mga nurse dahil sa utos ni Ethan. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang kulubot nitong kamay. "Lola, ako po ito. Ang munting anghel ninyo?" Bulong ni Mira habang dumadaloy ang mga luha. Tumingin ang Donya kay Mira. Sa kabila ng mga tubo sa kanyang katawan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ng dalaga. "Almira, anak, bumalik ka na," hirap na sabi ng matanda. Sa labas, mabilis kumilos sa mga security ng ospital para harangin sina Victoria at Chloe. "You are under investigation for child abandonment and fraud." Saad na isang pulis na tinawagan na pala ni Ethan bago pa sila makarating sa ospital.
Naiwan sa pasilyo si Ethan. Nakatingin sa loob ng kwarto kung saan magkayakap ang maglola. Ramdam niya ang halo-halong emosyon. Masaya siya para kay Mira pero alam niya ngayon na hindi na ito isang hamak na katulong, magiging mas mahirap ang daan para sa kanyang pag-ibig. Siya ay isang Villarama at si Mira ang tunay na reyna ng kanilang angkan. Sir Ethan, tawag ni Mira nang lumabas ito ng kwarto. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, don't call me sir, Almira. Putol ni Ethan sabay haplos sa buhok nito. You are home now. Pero tandaan mo, kahit prinsesa ka na, hindi ko palidhaya ang basta-basta ka nalang mawala sa paningin ko. Dito nagtapos ang gabi ng pait at nagsimula ang bagong umaga para kay Almira. Ang dalagang lumaki sa basura na ngayon nakatayo na sa kanyang sariling trono. Isang linggo matapos ang gabi sa ospital, ang Mansyon Villarama dumanas na isang malaking paglilinis. Di lang ng alikabok kundi ng mga taong nagdulot ng pait sa loob nito. Sina Victoria at Chloe ay formal ng kinasuhan at pansamantalang nakapiit habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit para kay Mira ang pagbabago ng kanyang kapaligiran ay mas madali kaysa pagbabago ng kanyang sariling pagtingin. Iha, huwag kang matakot. Ang lahat ng nakikita mo ay sayo. Malambing na wika ni Doña Elena habang nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng engranding walk-in closet. Nakatayo si Mira sa harap ng salamin. Wala na ang kupas na unipormeng asul. Ngayon, suot niya ang isang silk dress na kulay champagne na bumabagay sa kanyang morenang balat. Inayusan siya ng mga profesional na stylist. Inalis ang mga dumi ng nakaraan at inilantad ang likas na ganda ng isang tunay na Villarama. Lola, parang panaginip lamang po ang lahat. Natatakot ako na baka pagising ko, nasa tapat na naman ako ng poso sa probinsya, sinisigawan ni Tia Ising. Amin ni Mira. Ang kanyang boses ay may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. Saktong bumukas ang pinto, pumasok si Ethan. Tumigil ang mundo ni Ethan nang makita ang dalaga. Ang basurang kinutya ni Chloe noon ay isang nagniningning na diamante na ngayon. Looking good, Almira. Nakangiting sabi ni Ethan. Lumapit siya at tiniabot ng isang maliit na box. Isang regalo para sa bagong simula. Nang buksan ito ni Mira, bumulaga ang isang kwintas na may pendant na hugis bituin, gawa sa puting ginto at brilyante. Sir Ethan, napakamahal po nito. I told you stop calling me sir. Biro ni Ethan pero ang kanyang mga mata seryoso. At hindi yan mahal kumpara sa halaga mo sa pamilyang ito at sa akin? Sa kabila ng pagdiriwang may matalim na ulap na namumuo. Sa loob ng selda, hindi tumigil ang utak ni Chloe sa pagpaplano. Gamit ang isang itinagong cellphone, tinawagan niya ang kanyang mga koneksyon sa underground. Gawin niyo na ang plano. Ayokong makitang buhay ang babaeng yan sa coronation ball niya sa sunod na buwan. Sunugin ang mansyon kung kailangan, basta siguraduhin niyong di na siya sisikatan ng araw. Galit na utos ni Chloe. Samantala, sinimulan na ni Ethan ang pagtuturo kay Mira tungkol sa negosyo ng pamilya. Sa bawat oras na magkasama sila sa library, ang lugar kung saan unang naging masungit si Ethan ay unti-unting napapalitan ng mga nakaw na tingin at matatamis ng ngiti. Maraming magbabago, Mira. Wika ni Ethan habang tinutulungan ang dalaga na basahin ang isang financial report. Maraming lalapit sa'yo dahil sa yaman mo. Maraming susubok pabagsakin ka, pero tandaan mo nandito lang ako sa likod mo. Bakit po niyo to ginagawa para sa akin? Dati ayaw niyo sa akin, di ba? Tanong ni Mira. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Mira at dinala ito sa kanyang dibdib. Dahil bago ko pa nalaman na ikaw ang nawawalang Villarama, ninakaw mo na ang puso ng lalaking akala niya ay wala nang puwang pag-ibig sa buhay niya. Isang halik sa noo ang binigay ni Ethan, isang pangako ng proteksyon. Ngunit sa labas ng mansyon, isang itim na van ang dahan-dahang dumaan. Nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tapusin ang ligaya na nagbabalik na heredera. Ang grand ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati, puno ng mga bulong at mapanuring mga mata. Ito ang gabi ng formal na pagpapakilala kay Almira Villarama. Ang balita tungkol sa katulong na naging heredera ay naging metsa ng chismis sa buong bansa. Lahat gustong makita ko ang dalaga isang tunay na hiyas o isang basura lamang na binihisa ng ginto. Hinghan ng malalim, Almira. Nandito lang ako sa tabi mo.
Bulong ni Ethan habang nakatayo sa likod ng malaking pinto. Nakasuot si Ethan ng midnight blue tuxedo habang si Mira ay parang isang panaginip sa kanyang suot na red velvet gown na may mahabang buntot. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Ang ganda ni Mira ay hindi lang ganda ng mukha. Meron siyang dignidad na tila matagal lang nakatago at ngayon lamang pinalaya. Sa bawat niyang hakbang sa red carpet, ang kanyang takong ay tumutunog ng may kumpiyansa. Ladies and gentlemen, panimula ni Doña Elena sa itaas ng stage. I present to you my granddaughter, the soul of the Villarama lineage, Almira. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit sa isang madilim na sulok ng balcony, may isang lalaking nakasuot ng waiter's uniform ang hindi bumapalakpak. May hawak siyang laser pointer na nakatutok sa dibdib ni Mira, partikular na sa kwintas na bituin na regalo ni Ethan. Habang nagbibigay ng maikling talumpati si Mira, napansin ni Ethan ang maliit na pulang tuldok na gumagalaw sa balikat ng dalaga. Agad dinaluyan ng kaba ang bilyonaryo. Alam niya ang ibig sabihin noon. Mira, dapa! Sigaw ni Ethan. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa musika. Nagkagulo ang mga bisita. Mabilis tinulak ni Ethan si Mira sa likod ng podium habang ang mga security nagsimulang magpaputok pabalik sa balcony. Almira, ayos ka lang ba? Tanong ni Ethan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang sinisigurado na walang tama ang dalaga. Ayos lang ako, Ethan. Si Lola, sigaw ni Mira. Nakita nilang pinaliligiran na ng mga bodyguard si Doña Elena. Ang assassin ay mabilis na nakatakas sa fire exit, ngunit naiwan ito ang isang cellphone. Nang pulutin to ng head of security at ibigay kay Ethan, iisang mensahe ang bumulaga sa screen. Tapusin ang trabaho. Huwag hahayaan na mabuhay ang basurang yan. Chloe? Pait na sabi ni Mira. Kahit nasa likod ng rehas, nagagawa pa rin siyang abutin ang kasamaan nito. Sa halip na tumakbo o magtago, tumayo si Mira. Pinagpag niya ang kanyang gown at hinarap ang mga natitirang bisita at media na hindi pa nakakaalis. Kinuha niya ang mic na natumba. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Mira ay matatag, walang bakas ng takot. Kung sino mang nagpadala ng taong yon, tandaan mo to. Hindi na akong Mira na po pwedeng sakta na tapakan. Ako ay isang Villarama. At ang mga Villarama hindi sumusuko. Ipagpapatuloy natin ang gabi. Ang tapang na pinakita ni Mira ay umani ng mas malakas na palakpakan. Doon napatunayan ni Ita na hindi lang basta heredera ang kanyang iniibig, siya ay isang palaban. Nang humupa ang gulo, lumapit si Ethan kay Mira. Niyakap to na mahigpit sa gitna ng ballroom. You were amazing, Mira. But from now on, I will never leave your side even for a second. Ngunit habang nagkakayakap ang dalawa, isang panibagong panganib ang sumulpot. Ang driver na si Mang Jose ay tumatakbong lumapit sa kanila, putlang-putla ang mukha. Sir Ethan, si Tia Ising, nakatakas sa probinsya at may dalang mga dokumento na magpapatunay na may isa pang sekretong tinatago ang pamilya Villarama. Ang balitang dala ni Mang Jose ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang gabi. Habang ang mga bisita ay unti-unti nang nililinis ng mga otoridad, sina Ethan, Mira at Doña Elena ay nagtipon sa pribadong study room ng mansyon. Ano ang ibig mong sabihin, Jose? Anong dokumento ang hawak ni Ising? Tanong ni Doña Elena, bakas ang kaba sa boses. Huling-hiling po ng pumanaw ninyong anak, ang ina ni Mira, paliwanag ni Mang Jose. Bago siya mawala, mainiwan siyang sulat at legal na dokumento sa amin. Akala namin na wala na ito ng bagyo, pero tila itinago pala ito ni Ising para gamiting panakot sa inyo balang araw. Maya-maya pa isang boses ang narinig mula sa pinto. Hindi nyo kailangan maghanap, nandito na ako. Pumasok si Tia Ising, pero wala nang itsura ng isang simpleng taga-probinsya. Nakasuot siya ng mamahaling damit, malamang galing sa suhol ni Chloe. Sa kanyang kamay isang dilaw na sobre. Ising, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa apo ko, may kapal ka pa ng mukha na magpakita rito? Galit na sigaw ng Donya. Huwag kang masyadong kampante, Elena, smirk ni Ising. Alam niyo ba kung bakit ko itinago si Mira? Hindi lang dahil sa pera ni na Victoria, kundi dahil sa nakasulat dito. Nilapag niya ang papel sa mesa. Binasa to ni Ethan ng malakas. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Ayon sa testamento, ang lahat ng ari-arian ng mga Villarama, pati na ang bahay na tinitirikan nila at ang kumpanyang pinapatakbo ni Ethan ay nakapangalan lamang kay Elmira Villarama. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan na pakasalan ni Elmira ang lalaking tinakda ng kanyang ina bago siya mag-25. Kung hindi, mapupunta lahat ng yaman sa isang charitable foundation. At sinong lalaking tinutukoy dito? Tanong ni Mira, kinakabahan. Hindi si Ethan, halakak ni Ising. Ang lalaking itinakda ay ang anak ng business partner nanay mo noon. Ang pamilyang nakalaban ni Ethan sa negosyo ngayon. Kapag pinakasalan ni Mirang lalaking yon, mawawalan ng kapangyarihan si Ethan at ang buong pamilya Villarama sa kumpanya. Nakatahimik ang lahat. Tumingin si Mira kay Ethan. Nakita niya ang pagtiim ng panga ng bilyonaryo. Ito ang twist na hindi nila inaasahan. Ang pag-ibig nila ay biglang nagkaroon ng barikada ng pera at legalidad. Ibig sabihin, bulong ni Mira. Kung pipiliin ko si Ethan, mawawalang lahat ng pinaghirapan ni Lola at ng pamilya? Exactly, sagot ni Ising. Kaya Mira, pumili ka. Ang lalaking mahal mo na magiging pulubi dahil sa'yo o ang yaman na magpapanatili sa'yo sa trono pero kasama ng ibang lalaki? Tumayo si Ethan at hinarap si Ising. Umalis ka na rito. Bago ko pa makalimutang babae ka. Ang papel na yan susuriin ng mga abogado ko. Nang makaalis si Ising, lumapit si Mira kay Ethan. Ethan, ayokong mawala ang lahat sa inyo dahil sa akin. Siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Hinigpitan ni Ethan ang hawak sa balikat ni Mira. Huwag mong sasabihin yan. Hindi ko kailangan ang yaman ng mga Villarama. Kung ang kapalit noon ay ikaw, gagawa tayo ng paraan. I will find a loophole. Hindi ako papayag na ang nakaraan ang magdidikta sa ating kinabukasan. Ngunit sa dilim ng gabi, alam ni Mira na may mas malalim pang plano si Ising at Chloe. Ang dokumentong yon ay simula pa lamang ng digmaang legal na susubok sa kanilang paninindigan. Ang tensyon sa loob ng Mansyon Villarama ay tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Habang abala ang mga abogado ni Ethan sa pagsusuri sa testamento, isang itim na sports car ang pumarada sa harap ng mansyon. Inaasahan nila ang pagdating ng mga otoridad, ngunit ang bumaba ay isang lalaki na may tindig na kasing tikas ni Ethan, ngunit may aura ng misteryo at panganib. Siya ay si Sebastian Galvez, ang anak ng pamilyang tinutukoy sa testamento ng ina ni Mira. Anong ginagawa mo rito, Galvez? Buyungad ni Ethan nang magtagpo sila sa sala. Ang dalawang makapangyarihang lalaki nagtitigan ng matalim. Tila may kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Nandito ako para kunin ang sakin, Ethan. Sagot na Sebastian na may mapanuyang ngiti. Nabasa ko ng dokumento at ayon sa batas, ako ang tinakdang asawa ni Elmira Villarama. Hindi lang yaman ang nakataya dito, kundi ang pangako ng ating mga magulang. Eksaktong bumaba si Mira mula sa hagdan nang makita siya ni Sebastian. Panandaliang natigilan ang lalaki. Inaasahan niya na makakakita ng isang probinsyana na walang alam. Ngunit ang bumungad sa kanya isang babaeng may taglay na ningning at tapang. So, ikaw pala si Elmira. Lumapit si Sebastian at kinuha ang kamay ni Mira para halikan ito. Ngunit mabilis na humarang si Ethan. Don't touch her. Malamig na banta ni Ethan. Tumawa ng malakas si Sebastian. Easy, Ethan. Hindi mo mapipigilan ang tadhana. Mira, nandito ako para mag-alok ng deal. Pakasalan mo ko at mananatiling buo ang kumpanya ng mga Villarama. Tatanggalin ko lahat ng kaso laban sa pamilya ninyo at bibigyan kita ng buhay na higit pa sa maibibigay ng isang Ethan Villarama. Hindi nabibili ang puso ko, Mr. Galvez. Matapang na sagot ni Mira. At hindi ko ipagpapalit si Ethan sa anumang halaga. Matapang. Gusto ko yan. Wika ni Sebastian. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pirma sa testamentong hawak ninyo ay hindi lang basta sulat? Ito ay isang kontrata na kapag nilabag ninyo, kukunin ng gobyerno lahat ng ari-arian ng mga Villarama sa loob ng 30 araw. Gusto mo bang makitang pulubi ang lola mo, Mira? Natahimik si Mira. Tumingin kay Ethan na ngayon nakakuyom ang mga palad. Alam ni Mira na mas mahalaga kay Ethan ang kanyang dangal, pero hindi niya kayang tiisin ang dahil sa kanya ay mawawala lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya.
Samantala, sa likod ng rehas, nakatanggap si Chloe ng balita tungkol sa pagdating ni Sebastian. Magaling, bulong ni Chloe. Gamit ang selos ni Ethan at ang sakripisyo ni Mira, sila mismo ang wawasak sa isa't isa. Nang gabing yon, nagkita si Mira at Ethan sa hardin. Ang buwan ay saksi sa kanilang kalungkutan. Ethan, baka kailangan ko munang lumayo? Panimula ni Mira. Hanggat nandito ako, mas lalo lang kayo napapahamak. Hinarap siya ni Ethan at niyakap ng mahigpit. No, hindi ka aalis. Sebastian Galvez doesn't know who he's messing with. Kung kailangan kong sunugin ang buong kumpanya para lang manatili ka sa akin, gagawin ko. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalambingan, isang mensahe ang natanggap ni Mira sa kanyang phone mula sa isang di kilalang numero. Alam ko kung nasa ng tunay na testamento. Ang hawak ni Tia Ising ay peke? Magkita tayo sa lumang bodega sa Pantalan bukas ng gabi. Mag-isa ka lang? Hindi mapakali si Mira. Ang mensahe tungkol sa tunay na testamento ay tila isang mitya na nagbibigay pag-asa sa gitna ng kadaliman. Kung mapapatunayan niyang peke ang hawak ni Tia Ising, maililigtas niya ang dangal ng mga Villarama at hindi niya kailangang pakasalan si Sebastian. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon habang mahimbing na natutulog ang lahat. Di niya sinabihan si Ethan dahil alam niyang pipigilan siya nito. Sumakay siya ng taxi patungo sa lumang bodega sa Pantalan, isang lugar na malayo sa karangyaan ng kanyang bagong buhay. Pagdating sa bodega, ang amoy ng kalawang at dagat ang sumalubong sa kanya. Madilim at tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing gabay. Nandito na ako. Pakita mo ang sinasabi mong dokumento? Sigaw ni Mira, pilit tinatago ang panginginig ng boses. Isang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng catwalk. Nababas mula sa aninong isang taong hindi niya inaasahan, si Chloe. Pero hindi itong Chloe na kilala niya. Nakasuot ito ng pang-alis, maayos ang buhok at may hawak na barel. Chloe, paano nakalabas ka sa kulungan? Bulantang na tanong ni Mira. Pera, Mira. Perang nagpapatakbo sa mundo. Akala niyo ba ganun lang kadaling talunin ng isang kagaya ko? Lumapit si Chloe sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang tunay na testamento. Ang tanging dokumentong makukuha mo rito ay ang iyong death certificate. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking upahan at hinawakan si Mira sa magkabilang braso. Sa likuran ni Chloe ay lumabas din si Tia Ising na may hawak na galon ng gasol. Pasensya na, Mira. Mas malaki ang alok sa akin ni Chloe kaysa makuha ko sa testamento. Wika ni Ising na walang konsensya. Kailangan mong mawala para makuha ni Chloe ang lahat at para hindi na kami habulin pa ni Sebastian. Samantala, sa mansyon. Naging si Ethan dahil sa isang masamang panaginip. Agad niyang tinignan ang kwarto ni Mira at natagpuan tong walang tao. Nakita niya ang naiwang phone ni Mira sa kama na sadyang iniwan ng dalaga para hindi siya matrack ngunit isang malaking pagkakamali. Sa kabutihang palad, nakabukas ang laptop ni Mira kung saan nakasync ang kanyang mga mensahe. Darn it, Mira! Bakit ka pumupunta rin ng mag-isa? Sigaw ni Ethan. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang mga security at si Sebastian. Galvez, kung gusto mong iligtas ang investment mo, sumunod ka sa akin sa Pier 4. Ngayon na. Saan ni Ethan sa telepono? Kahit magkaaway, alam ni Ethan na kailangan niya ng backup dahil kilala ang pamilya Galvez sa koneksyon sa mga Pantalan. Sa bodega, nagsimulang magbuhos ng gasolina si Ising sa paligid ni Mira. Kapag nasunog ang bodegang to, ang iisipin ng lahat, nagpakamatay ka dahil sa pressure ng pagiging isang balarama. Sabi ni Chloe habang sinisindihan ng isang liyab ng lighter. Hindi ka magtatagumpay, Chloe. Malalaman ni Ethan ang totoo. Sigaw ni Mira, pilit kumakawala sa mga tali. Si Ethan, masyado na siyang huli. Sagot ni Chloe, sabay hagis ng lighter sa basang sahig. Mabilis na kumalat ang apoy. Sa gitna ng makapal na usok, narinig ni Mira ang malakas na pagbagsak ng pinto. Isang bulto ng lalaki ang pumasok sa gitna ng naglalagablab na apoy. Hindi siya sigurado kung sino. Si Ethan ba na mahal niya o si Sebastian na may-ari sa kanya sa papel? Mira! Ang boses na iyon? Ito ang boses na lagi nagpapatahan sa kanya. Ngunit bago pa siya maabot ng lalaki, isang bahagi ng kisame ang bumagsak na naghiwalay sa kanila sa gitna na nagbabagang impyerno. Ang usok kasing itim ng gabi at ang init ay halos tumunaw sa balat ni Mira.
Sa kabilang dakoy naglalagablab ang harang. Nakita niya si Ethan. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis, ngunit ang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kanya. Ethan, huwag kang lalapit. Baka bumagsak ang buong building, sigaw ni Mira. Habang ang ubo ay pumipigil sa kanyang boses. Hindi kita iiwan dito, Mira. Hinding-hindi, sigaw ni Ethan pabalik. Ginamit niya ang kanyang tuxedo jacket para itaboy ang apoy. Ngunit ang mga liyab ay tila mga buhay na halimaw na bumabalik sa kanya. Sa kabilang bahagi ng bodega, sinusubukan ni Chloe tumakas kasama si Tia Ising. Ngunit tinarang sila ng isang bulto ng lalaki, si Sebastian. Sa unang pagkakataon, ang mapanoyang ngiti ni Sebastian ay napalitan ng puot. Akala niyo ba, hahayaan ko kayong sunugin ng babaeng tinakda sa akin? Malamig na sabi ni Sebastian. Hawak ng baril na nakuha niya sa isa sa mga tauhan ni Chloe. Ising, Chloe, tapos na ang laro. Ngunit isang malakas na pagsabog mula sa mga kamikal na nakaimbak sa bodega ang naging sanhi ng pagyanig ng buong sahig. Isang malaking bakal na beam ang bumagsak patungo sa kinaroroonan ni Mira. Mira! Sabay na sigaw ni Ethan at Sebastian. Sa isang iglap, bago pa madaganan si Mira, isang anino ang mabilis na tumalon at itinulak ang dalaga palayo. Isang malakas na kalabog ang umalingaw. Nang humupa ang alikabok, nakita ni Mira kung sinong sumagip sa kanya, si Mang Jose. Tay Jose! Hagulhol ni Mira habang gumagapang patungo sa matanda. Ang binti ni Mang Jose ay naipit sa ilalim ng mabigat na bakal. Ang driver na naging ama-amahan niya sa lungsod ay naroroon, nag-aalay ng buhay para sa kanya. Ining, tumakas ka na. Iligtas niyo siya, Sir Ethan? Hirap na sabi ni Mang Jose. Nakaabot na si Ethan kay Mira. Binuhat niya ang dalaga, ngunit hindi bumibitaw si Mira kay Mang Jose. Hindi po. Hindi ko po kayo iiwan. Mira, kailangan na nating lumabas. Papagsak na ang bubong. Pilit ni Ethan. Sa huling sandali, dumating si Sebastian kasama ng kanyang mga tauhan. Kunin mo na siya, Ethan. Ako nang bahala rito. Sigaw na Sebastian. Sa kabila ng pagiging karibal, ipinakita ni Sebastian na meron din siyang dangal. Tinulungan ng mga tauhan ni Sebastian si Mang Jose habang mabilis na inilalabas ni Ethan si Mira mula sa nagbabagang impyerno. Paglabas nila, ang malamig na hangin ng dagat ay sumalubong sa kanila. Napaupo si Mira sa semento habang sa malayo'y naririnig ang sirena ng mga bombero at polis. Nakita niyang nilabas din ng mga tauhan ni Sebastian si Mang Jose na sugatan ngunit buhay. Nahuli na rin ng mga polis na Chloe at Tia Ising na nagtatangkang tumalon sa dagat. Wala na silang kawala. Hinarap ni Mira si Ethan, ang kanyang mukha, puno ng luha at uling. Ethan, muntik na akong mamatay. Muntik na tayong mawala. Nayakap siya ni Ethan ng mahigpit. Isang yakap na hindi na nabibitaw kailanman. Nandito na ako. Tapos na ang lahat, Mira. Hindi na nila tayo masasaktan muli. Ngunit sa gitna ng emosyon, lumapit si Sebastian. Ligtas na ang lahat. Pero wag mong kalimutan, Ethan, ang testamento ay legal pa rin. Ligtas nga si Mira pero bukas magsisimula ang laban sa korte. At hindi ako susuko ng ganun lang. Ang balita tungkol sa sunog sa pantalan ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ngunit sa likod ng mga headline, isang mas tahimik pero mas matinding laban ang nagaganap sa loob ng isang high-security courtroom. Ito ang araw ng pagdating para sa validity of the testament inihain ni Sebastian Galvez. Nakaupo si Mira sa tabi ni Ethan at ng kanilang mga abogado. Wala nang bakas ng uling at takot. Suot niya isang tailored white suit na nagpapakita ng kanyang otoridad bilang isang bilarama. Sa kabilang panig, si Sebastian ay kampanteng nakasandal, tiwala sa hawak niyang dokumento. Your Honor, panimula ng abogado ni Sebastian. Ang testamentong ito, pirmado ng ina ni Almira Villarama bago siya pumanaw. Malinaw ang nakasaad, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa foundation, maliban na lang kung pakakasalan ng tagapagmana sa Sebastian Galvez. Tumayo ang abogado ni Ethan. Ang testamentong iyan ay kinuha sa pamamagitan ng pananakot at itinatago ng isang kriminal na si Ising. Hindi ito valid dahil labag ito sa public policy at kalayaan sa pagpili ng mapapangasawa.
Ngunit ngumiti lang si Sebastian. Alam niyang sa batas ang huling hiling ng pumanaw ay may malakas na bigat. The law is the law, Ethan. Hindi emosyon ang pinag-uusapan dito. Bulong na Sebastian na magtamang kanilang tingin. Nang tawagin si Mira sa witness stand, ang lahat ay tumahimik. Miss Villarama, tanong ng Wes, alam mo ba ang nilalaman ng huling hiling ng iyong ina? Handa ka bang sundin to para mailigtas ang kumpanya ng iyong pamilya? Huminga ng malalim si Mira. Tumingin siya kay Ethan na binigyan siya ng isang tipid na tango bilang suporta. Pagkatapos tumingin siya kay Doña Elena na nasa unahan din. Your Honor, simula ni Mira, ang boses malinaw at matatag. Ang ina ko ay isang mapagmahal na babae. Hindi niya kailanman itatali ang kanyang anak sa isang lalaking hindi nito mahal para lang sa pera. Pero bago ko sagutin ang tanong ninyo, meron kaming secret witness na nais iharap. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok ang isang matandang babae na nakasuot ng pang-abogado. Siya si Attorney Corazon, ang tunay na notary public na kinuha ng ina ni Mira bago ito namatay. Akala ng lahat matagal na itong pumanaw, ngunit tinago pala siya ni Mang Jose sa isang ligtas na lugar para sa sandaling ito. Attorney Corazon? Gulat na bulong na Sebastian. Nilabas ng abogado ang isang asul na folder. Your Honor, ang testamentong hawak ni Mr. Galvez ay isang draft lamang. Ang tunay at pinal na testamento ay ito. Nakasaad dito na ang kondisyong marriage ay tinanggal na ng ina ni Mira 3 araw bago siya pumanaw. Matapos niyang malaman ang tunay na pagkatao ng pamilya Galvez. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang dokumentong hawak na Sebastian ay isang lumang version na ginamit ni Victoria at Ising para manipulahin ang sitwasyon. Hindi lang yan, pagpapatuloy ni Attorney Corazon. Merong kalakip na sulat ang ina ni Mira. Sinasabi doon ang lahat ng yaman ay pinapaubayan niya kay Almira nang walang anumang kondisyon dahil naniniwala siya na ang kanyang anak ay makakahanap ng tunay na pag-ibig na hihigit pa sa anumang ginto. Nanginig ang mga kamay ni Sebastian. Ang kanyang ace card naging abo. Sa isang iglap ang kapangyarihang inaakala niyang hawak niya ay naglaho. The court will recess to verify the authenticity of this new document, deklara ng Wes. Nang makalabas sila ng silid, agad na niyakap ni Ethan si Mira. You did it, Mira. Pinatunayan mong mas matalino ka kaysa sa kanilang lahat. Hindi ko lang to ginagawa para sa pera, Ethan. Sagot ni Mira. Ginawa ko to para sa atin, para wala nang hahadlang sa atin kailanman. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, isang security guard ang lumapit kay Ethan. Sir, may problema. Si Chloe nakatakas siya habang nililipat ng kulungan at balitang-balita may dala siyang pampasabog at patungo siya rito sa korte. Ang paligid ng korte na dapat sana'y lugar ng katarungan ay binalot ng matinding takot. Sa labas, nagsimulang magtakbuhan ng mga tao nang makitang isang itim na van na humarurot sa harap ng building. Sa loob ng van ay si Chloe, magulo ang buhok, nanilisik ang mga mata at may suot na vest na puno ng mga wire at pampasabog. Mira, lumabas ka dyan? Sigaw ni Chloe mula sa megaphone. Kung hindi ka lalabas, sasabog ang buong gusaling to, kasama ng mahal mong si Ethan at ang matanda mong lola. Sa loob, mabilis kumilos ang mga SWAT team. Pinigilan ni Ethan si Mirang humakbang. Huwag Mira, baliw na siya. Hayaan mo ang mga otoridad ang gumawa ng paraan. Hindi, Ethan, sagot ni Mira habang nanginginig ang kanyang labi. Ako ang kailangan niya. Hanggat hindi niya ako nakikita, hindi siya titigil. Maraming inosenteng tao ang madadamay. Bago pa siya mapigilan ni Ethan, tumakbo si Mira patungo sa malaking pinto ng korte. Sa gitna ng lobby, magkaharap ang dalawang babae na pinag-ugnay ng tadhana. Ang isa nawala ng lahat at ang isa ay nahanap ang kanyang tunay na sarili. Nandito na ako, Chloe. Itigil mo na to, sigaw ni Mira. Tumawa naman ng mapait si Chloe. Bakit? Bakit ikaw ang naging masaya? Ako ang pinalaki bilang isang prinsesa. Ako ang dapat ikasal kay Ethan pero dumating ka, isang hamak na katulong, at kinuha mong lahat sa akin? Hindi ko kinuhang sayo, Chloe. Binalik lang ng tadhana ang ninakaw ninyo sa akin. Matapang na sagot ni Mira. Ang yaman, ang pamilya at si Ethan. Hinding-hindi naging sayo dahil puro kasinungalingan ang pundasyon mo. Dahil sa galit, tinaas ni Chloe ang detonator. Kung ganon,
Sabay-sabay tayong pupunta sa impyerno? Saktong lumabas si Ethan mula sa gilid, may hawak ng baril mula sa isang security. Chloe, ibabahan mo yan? Ethan? Lumambot ng bahagya ang tingin ni Chloe na makita ang lalaking minahal niya ng sobra pero sa maling paraan. Sana ako na lang pinili mo. You never gave me a reason to choose you, Chloe. Malamig na sabi ni Ethan. Sa isang iglap habang nakatuon ang pansin ni Chloe kay Ethan, isang sniper mula sa itaas ang nagpaputok. Tinamaan si Chloe sa balikat, naging sanhi upang mabitawan niya ang detonator. Ngunit bago pa ito bumagsak sa sahig, mabilis na sumugod sa Sebastian na kanina pang palihim na kumikilos sa anino at nasalong aparato bago pa ito mag-trigger. Nakuha ko, sigaw na Sebastian. Sinugod ng mga pulis si Chloe at pinalibutan. Habang kinakaladkad siya palayo, patuloy ang kanyang pagsigaw ng mga sumpa laban kay Mira. Ngunit si Mira hindi na nakikinig. Napaupo siya sa sahig habang si Ethan mabilis na lumapit at niyakap siya ng napakahigpit. Tapos na, Mira. Tapos na talaga? Bulong ni Ethan. Tumingin si Mira kay Sebastian na ngayon binibigay ng detonator sa mga bomb experts. Tumango lang si Sebastian sa kanya, isang senyales ng pagkilala at paghingi ng paumanhin sa lahat ng naging gulo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Doña Elena at Mang Jose. Ang matanda niyakap ang kanyang apo. Wala nang makakaagaw sa iyo sa akin, Almira. Ikaw ang tunay na tagumpay ng ating pamilya. Ang gabi ng puot ay natapos hindi sa isang pasabog, kundi sa isang panibagong simula. Ang mga anino ng nakaraan tuluyan ng pinalis ng liwanag ng katotohanan. Isang buwan ang lumipas matapos ang kaguluhan sa korte. Ang ingay ng mga sirena at amoy ng pulbura, nabalita ng samyo ng mga sariwang bulaklak sa hardin ng Villarama. Ang mansyon na dati saksi sa pang-api kay Mira ay muling binuksan para sa isang espesyal na selebrasyon. Ngunit sa pagkakataong to, hindi ito para sa Donya, kundi para sa pasasalamat sa bagong buhay ni Almira. Si Mira nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa malawak na lupain ng kanyang pamilya. Hindi pa rin siya makapaniwala na mula sa pagiging isang taga-silbi na natulog sa likod ng truck, siya na ngayon na nagpapatakbo na isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa sa tulong ni Ethan. Masyado ka na namang malalim ang iniisip. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Mira at nakita si Ethan. Nakasuot ito ng kaswal na puting polo. Nakabukas ang 2 botones sa itaas at may dalang isang baso ng wine. Mukhang relax ang bilyonaryo. Malayo sa imahe nito nung una silang magkita sa library. Iniisip ko lang, gaano kabilis ang takbo ng buhay, Ethan? Sagot ni Mira. Dati natatakot akong mabasag ang baso mo. Ngayon ako nang may-ari ng mga baso dito. Natawa si Ethan. Isang tunay at malalim na tawa. Lumapit siya kay Mira at tinawakan ng kamay nito. Mira, may gusto akong aminin sa'yo. Nung unang araw na nakita kita, nung natapon mo yung kape sa library, hindi ako nagalit dahil sa kape. Eh bakit? Tanong ni Mira. Nagalit ako dahil isang tingin mo pa lang. Alam kong babaguhin mong mundo ko. Natakot ako na baka ang isang hamak na katulong noon ang tayong magpapalambot sa puso ko. Pag-amin ni Ethan. Dinala ni Ethan si Mira sa gitna ng garden kung saan may nakahandang maliit na gazebo na puno ng fairy lights. Biglang tumugtog ang isang malambot na musika mula sa violin. Doon, sa harap ng nagniningning na buwan, huminto sila. Mira, marami tayong pinagdaanan. Muntik na tayong mamatay sa sunog. Muntik na tayong paghiwalayan ng batas at inarap natin lahat ng uri ng panlalait, panimula ni Ethan. Ang kanyang boses nanginginig sa emosyon. Dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryong si Ethan Villarama sa harap ng dalagang dating tinawag na basura ng lipunan. Nilabas niya isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may malaking asul na diamante, simbolo ng katapatan at kapayapaan. Almira Villarama, hindi kita pinipili dahil ikaw ang heredera ng pamilyang to. Pinipili kita dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal nang walang hinihintay na kapalit. I don't want to be your boss, your protector, or your business partner anymore. I want to be your husband. Tumulo ang luha ni Mira.
Hindi tuluhan ng pait, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Will you marry me, Mira? Will you let me spend the rest of my life making up for all the pain you suffered? Yes, Ethan. Yes, sagot ni Mira sa gitna ng kanyang mga higbi. Sinuot ni Ethan ang singsing at binuhat si Mira habang nagpapalakpakan ng mga tao sa paligid. Sina Doña Elena, Mang Jose na naka-wheelchair at ang mga staff ng mansyon ay tinuturing na silang pamilya. Sa sandaling yon, lahat ng pagkakaiba sa antas ng buhay ay tuluyan ng naglaho. Wala ng katulong, wala ng amo. Mayroon na lamang dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng tadhana. Ang katedral ay napupuno ng samyo ng mga puting rosas at peonies. Ang lahat ng mahalagang tao sa bansa ay naroon. Ngunit para kay Mira, ang pinakaimportanteng mga panauhin ay ang mga taong naging sandigan niya. Si Doña Elena na ngayon ay bakas ang sigla sa mukha at si Mang Jose nakasuot ng barong at maluha-luha habang nakamasid sa dalaga. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Lumabas sa isang napakagandang bulto ng babae. Si Mira o Almira Villarama ay naglalakad sa aisle, suot ng isang custom-made lace gown na may mahabang buntot. Wala nang bakas ng dukhang dalaga mula sa probinsya. Sa kanyang bawat takbang dala niya ang dignidad ng isang reyna. Sa dulo ng altar naghihintay si Ethan. Ang kanyang mga matay nagniningning habang pinapanood ang babaeng bumago sa kanyang buhay. Nang makarating si Mira sa tabi niya, kinuha ni Ethan ang kanyang kamay at bumulong. You look breathtaking, my queen. Ang seremonya ay puno ng emosyon. Sa kanilang wedding vows, hindi napigilan ng lahat ang mapaiyak. Ethan, panimula ni Mira. Nung natutulog ako sa likod ng truck, ang tanging pangarap ko'y makakain 3 beses sa isang araw. Di ko akalain ang truck na yon ay magdadala sa akin sa lalaking magpapakita sa akin ng tunay na yaman. Hindi sa bangko, kundi nasa pagmamahal at pagtanggap. Salamat sa tiwala sa akin noong wala pa akong pangalan. Mira, tugon ni Ethan. Salamat sa pagtuturo sa akin ng pinakamataas na uri ng kapangyarihan ay ang kababaang loob. Mula sa pagiging katulong ng aking tahanan, ikaw na ngayon ang magiging reyna ng aking puso habang buhay. Matapos ang kanilang aydus at ang matamis na halik, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Hudyat ng tagumpay laban sa lahat ng mapang-api. Makalipas ang 1 taon, isang payapang hapon sa garden ng Mansyon Villarama, isang maliit na sanggol na lalaki ang gumagapang sa damuhan. Si Ethan Jr., ang tagapagmana ng pinagsamang tapang ni Mira at talino ni Ethan. Habang nagkakape ang mag-asawa sa veranda, nabanggit ni Ethan ang balita tungkol sa mga tao na nagtangka sa kanila. Chloe and Victoria are still serving their time. At si Tia Ising, nabalitaan kong naghihikaw siya sa probinsya matapos maubos yung suhol sa kanya. Di na sila mahalaga, Ethan, sagot ni Mira habang karga ang kanilang anak. Ang mahalaga ay ang foundation na itinayo natin para sa mga batang ligaw at biktima ng pang-aabuso. Ayokong may dumanas ng hirap na naranasan ko. Lumapit si Ethan at niyakap si Mira mula sa likuran, habang nakatanaw sila sa papalubog na araw. Ang dating dalaga na salat sa lahat ng bagay ay nahanap ng lahat ng kailangan niya. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pamilyang nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang nakaraan. Mula sa probinsya patungo sa lungsod, mula sa basura patungo sa trono. Ang kwento ni Mira hindi ng kwento ng yaman, kundi kwento ng isang pusong hindi sumuko sa hamon ng tadhana. Ang kwento ni Mira hindi lamang isang kwento ng swerte o biglaang pagyaman. Ito'y isang paalala ng ating kasalukuyang kalagayan. Maging ikaw man ay salat, inaapi o itinuturing na basura ng lipunan, ay di kailanman magiging batay ng iyong tunay na halaga. Madalas natin husgahan ng isang tao base sa dumi ng kanyang kamay o luma ng kanyang suot, tulad ng ginawa ni na Chloe at Victoria kay Mira. Ngunit sa likod ng bawat anino ng paghihirap, may isang heredera na naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumikat. Ang tunay na yaman hindi nasusukat sa bigat ng gintong iyong suot, kundi sa tibay ng iyong paninindigan at dinis ng iyong puso. Tinuruan tayo ni Ethan na ang tunay na pag-ibig hindi tumitingin sa titulo.
At pinakita sa atin ni Mira na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagbangon ng may dangal at pagpapatawad ng may pagmamahal. Tandaan mo, maaaring itago ng tadhana ang iyong korona, pero hindi nito mananakaw ang iyong trono. Katulad ni Mira, magtiwala ka sa iyong sariling track ng tadhana dahil minsan ang daan patungo sa iyong pangarap ay nagsisimula sa isang gabing puno ng luha, ngunit nagtatapos sa isang umagang puno ng pag-asa. Marami po ang nagtatanong kung si Mira ang tunay na apo, bakit Villarama rin ang apelido ni Ethan? Narito ang masakit at lihim na katotohanan na bumabalot sa Mansyon Villarama. Noong kabataan ni Doña Elena, matapos mawala ang kanyang anak na ina ni Mira, ang matanda ay nalugmok sa matinding kalungkutan. Sa kanyang paghahanap sa nawawalang apo, natagpuan niya isang batang lalaki sa isang ampunan na may parehong petsa ng kapanganakan sa kanyang nawawalang apo. Sa kanyang desperasyon na mapuno ang pangungulila, kinuha niyang batang to at binigyan ng pangalang Ethan Villarama. Binigay ni Doña Elena kay Ethan ang lahat, edukasyon, yaman at ang kapangyarihan ng kanilang apelido. Ngunit sa paglipas ng taon, lumaki si Ethan na may madalang mabigat na pasanin. Alam niyang sa papeles ng gobyerno siya ay ampon. Ito ang dahilan kung bakit siya naging malamig, strict at perfectionist. Pakiramdam niya kailangan niyang pagtrabahuhan bawat sentimong binibigay sa kanya dahil hindi niya to karapatan sa dugo. Bakit ito naging susi sa pag-ibig nila ni Mira? Nang dumating si Mira sa mansyon bilang isang katulong, nakita ni Ethan ang sarili niya sa dalaga, isang outsider na pumasok sa mundo ng mga Villarama. Nung nalaman ni Ethan na si Mira ang tunay na apo, sa halip mainggit nakaramdam siya ng kalayaan. Sa unang pagkakataon, hindi niya na kailangan magpanggap dahil sa batas at sa puso ng Donya, si Ethan ay isang Villarama sa papel, ngunit si Mira ay Villarama sa dugo. Ang kanilang pagpapakasal sa huli ay ang paraan ng tadhana upang pag-isahin ang dalawang mundo, ang talino at proteksyon ni Ethan at ang karapatan at dangal ni Mira. Kaya sa huli, si Ethan ay hindi lamang naging tagapagmana ng yaman, kundi naging tagapagligtas ng tunay na reyna ng kanyang buhay.